Kasama na po dyan ang simbahang Katoliko, lalo na't karamihan ng mga Pilipino ay Katoliko. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP naglabas na po ng gabay sa mga Katolikong botante kung sino ang mga dapat at hindi dapat iboto. Nakatutok si JP Soriano, Exclusivo. Ayon sa CBCP, may ilan ng kandidato sa pagkapangulo ang lumapit sa kanila para humingi ng basbas, pero hindi nila pinangalanan. Dilinaw ng CBCP, wala silang susuportahang kandidato, pero maglalabas sila ng guidelines o alituntunin para sa pagpili sa kandidato ng mga Katolikong botante. Ilang araw na nagpupulong ang mga arsobispo at pari mula sa buong bansa dito sa Antipolo para sa CBCP Episcopal Commission on Family and Life National Conference. Isa sa bubuin dito ang Catechism of 2010 Elections on Family and Life bukas. Dito, hihikayatin ang mga Katolikong botante na huwag iboto ang mga kandidatong sumusuporta sa mga programang labag sa turo ng simbahan. Yung mga qualities, no? Iwasan natin na iboto who will introduce yung mga values na mali. Bukod sa reproductive health bill, hindi raw dapat iboto ayon sa CBCP ang mga kandidatong nasa likod at sumusuporta sa pagsasabatas ng divorce sa Pilipinas, euthanasia, abortion, total fertility control, same-sex marriage, at ang pagtuturo ng sex education. At yun nga ang pakiusap sa mga mananampalataya na ang pagbatayan ng kanilang pagboto, ang batayan ng kanilang pagpili ng mga kandidato ay malinaw sa kanila kung anong posisyon nila pagdating sa family and life. Hihikayatin din daw nila ang mga Katolikong botante na huwag iboto ang mga kandidatong may mga iba pang kinakasama at yung mga napatunayan daw na nasangkot sa pagnanakaw o corruption. Pati yung mga pari na tatakbo sa 2010 elections, di rin daw nila irerekomenda na iboto. Kaya hinamo ng simbahan ang mga kandidato na ipahayag sa kanila at sa publiko ang kanilang mga posisyon sa mga isyong isinusulong nila. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Patay sa hazing ang isang binata sa lungsod ng Tarlac. Wala raw kaalam-alam ang mga kaanak ni Michael Lantano, 19 na taong gulang, na sumali siya sa isang fraternity. Sa salaysay ng isang testigo, pinagsusuntok daw sa dibdib si Michael ng siyam na miyembro ng Blood Down Tarlac Fraternity bilang bahagi ng kanilang tinatawag na initiation. Arestado na ang pintong sangkot sa hazing. Nahaharap sila ngayon sa kasong pagpatay. Dalawa pang minor de edad na suspect ang nasa pangangalaga naman ng DSWD. Na siya nakaupit ng buhay sa akin. Patay na po siya ng pagkuhan namin sa ospital na nasa morgue na po siya nung natakbo. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mga kapuso, may panibagong karangalan na naman hatid sa ating bansa. Ngayon naman isang grupo ng mga mag-aaral ng Communication Arts. Ang kanilang proyektong radio feature para sa kanilang klase ay nagwagi sa isang pangdaigdigang paligsahan sa Dubai, sa United Arab Emirates. Yan ang mga nambalitang tinutukan ng JP Soriano. 4, 3, 2, Pangarap ng third-year communication arts students ng Colegio de San Juan de Letra na sina Alex, Luis, Jenny at August na maging mga mamamahayag balang araw. At di pa man sila nakakagraduate, tila napakita na nila sa buong mundo na may kakayanan silang makamit ang pangarap na ito. Ang simpleng group project na magkakaklase para sa subject na radio production ay nanalo ng Best in Radio Feature sa IBDA A Student International Awards na ginawa sa Dubai, United Arab Emirates noong isang linggo. Yes, you're right about that, Jenny. It's really important for our relationship to have a genuine feeling for one another. Because if there is no love between, it will not surely work. Thank you, Jenny. For our next... Mula sa mahigit 2,000 entries mula sa 20 bansa gaya ng India, Iran, Pakistan at UAE na mayagpag ang entry ng Pilipinas. Isang radio talk show na may titulong Macho Radyo kung saan tinalakay ng grupo ang makaluma at makabagong paraan ng panliligaw. Yung culture ng Philippines pagdating sa courting, yung kung ano pinagkaiba ng traditional sa modern, tapos kung ano po, kung paano siya nagkiklik sa mga girls ngayon, kung paano nila nire-rate yung sincerity ng guy. Sa courtship na talaga pong process siya, it's a process po talaga siya na parang dadahan-dahanin po yung girl, parang yung comparison po ng pagiging traditional at pagiging pong modernized, para pong meron pa rin po siyang Filipino touch. Bukod sa tropeyo, bibigyan din ng libreng training mula sa iba't ibang news organization sa Dubai Media City ang mga nanalong Pinoy student. Yung nasa pasok pa lang kami sa 10 sa finalist top 10, tuwang-tuwa na kami, so
wala pang assurance na makukuha talaga kami. Nakakatuwa isipin na-appreciate nila yung gawa ng Pinoy. Sa kabila ng panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag, nais pa rin daw nilang ituloy ang pangarap. Alay daw nila ang tagumpay sa mga namatay na mamamahayag sa Maguindanao. Radyo ng Masa, dito makinig. Huwag tikom ang bibig. Oras ngayon, 6:00 ng gabi. JP Soria.